salita. And salamat o Diyos sa buhay ng bawat isa. And ihanda mo ang aming mga puso, Diyos, na mabuksan, Panginoon, para maunawaan ang iyong mga salita. And salamat o Diyos sa mga turo mo, Panginoon, at nawa ay hindi lamang namin ito maririnig, kundi maipamuhay din namin, Diyos. And salamat o Diyos, alam namin na ikaw ang mangungusap, ikaw ang kikilos sa aming kalagitnaan ngayon. And humble our hearts, O God, to accept your word, O God. Salamat o Diyos. And muli, Panginoon, itinataas namin sa iyo ang gawain ito, and I rebuke the distractions, Panginoon. And salamat o Diyos. Ito ang aming panalangin. Pangalan ni Jesus. Amen. And aming salamat. Good evening, Pastor Imelda. So, ikon ko lang yung notes natin. Good evening, Pastor, and everybody. Hinahanap ka namin kanina, Pastor, sa birthday. Dumiretso ka ata sa restaurant. I see. Kay Mare Dimia? Opo. Ay la timawag da pimag adda kami ijay kanto kusina. Kaya nga, nakita ko rin yung post ninyo ni Gideon. Oh, thank you, Pastor. Ngarod pero hindi ako kumain doon, si Gideon lang kasi sabi ko meron pa ng pagkain sa bahay, siya lang kumain. Good evening, Cora Ebaro. Okay, we will start dito sa Book of Zephaniah. Medyo talagang umusad-usad na rin tayo. Praise the Lord. Pang ilan na natin ito. Halos masaklawan na natin ang Old Testament. Kung mapapansin ninyo sa haba ng biyahe natin, parang paikot-ikot lang. Kung 40 years pinag-aaralan natin yung nila sa wilderness, 40 years old, papansin ninyo, pagdating ng stage na ito ng buhay nila as a nation, parang nasa wilderness pa rin, parang umiikot-ikot rin sila sa pare-parehong sitwasyon. May napansin ninyo. And I think somehow ang buhay Kristiyano is very similar na parang umiikot-ikot lang tayo sa mga sitwasyon until ganun, encounter natin ang Panginoon sa mga pang-araw-araw nating buhay hanggang sa the Lord will bring us to another level of faith, nagkakaroon ng revival, and nagkakaroon ng mga realization and nakaka-exit tayo sa another level na parang nakakarating tayo sa mga ibang yugto ng pananampalataya, and then mapapansin mo magplaplato na naman, paiikot-ikot na naman. Yun yung observation ko sa biyahe natin kasi ilang prophets na ang pinag-aaralan natin, yung pre-exilic, bago sila ma-exile, kasi itong Zephaniah is pre-exilic pa rin, bago pa rin sila pumunta ng exile, at nakikita natin na iikot ulit. So ayan, kung titingnan natin sa Bible, nandito na tayo sa Zephaniah. We only have 3 more books bago natin matapos itong course na ito. Yung setup na lang ng course natin parang naging seminar type na lang. But the goal here is to have an overview sa mga nilalaman ng Old Testament. So, pero yung approach na ginawa ko dahil karamihan sa atin nasa mas mataas na level ng education, high school and above, college, and at the same time nasa age of maturity, talagang yung we are already seeking spiritual enrichment, hindi kagaya ng mga young people tayo na we are looking for experiences. Ngayon we are aiming to understand more of God, and then nasi-set up na rin tayo, nagagamit na rin tayo sa ministry. So iba yung approach dito, more on in-depth yung approach na
ginagawa natin. Good evening, Pastora Joanne. And eto, kung mapapansin ninyo, in my observation, ang Old Testament and New Testament are not separated things. Actually, it is part of one story wherein marami sa mga pangako sa Old Testament na inihintay nila is yung New Testament ang fulfillment. At yung maraming sinasabi, because dito kay Zephaniah, he is talking about the day of the Lord, which is napakaraming meaning nito para sa mga Jews. Pwedeng judgment, nabanggit natin noon, pwedeng revival, pwedeng visitation ng Panginoon. Yung pagpunta ng Babylonians, Assyrians sa nila, they call that day of the Lord. At there is an ultimate day of the Lord na tinatawag rin nila, a day of judgment. And makikita natin yan doon sa Book of Revelation. So it is a consistent story ang nangyayari. Ang nangyari lang, noong dumating yung pinakahihintay nila, the prophet of the prophets, the Savior, the Messiah, he was rejected. He was not accepted. And I think that is the biggest blow sa Panginoon. Kasi parang the imagery na binigay ng Panginoon dito, nagpadala siya ng mga servant to warn itong mga magbibigay ng warnings. At nabanggit doon na pinadala na lang niya yung anak niya, baka sakaling igalang. Pero pagdating ng anak, pati yung anak pinatay nila. Yun yung pinakamalaking dagok. And sabi nga natin, lahat ng mga actions natin minsan may katapat yan na judgments. Lahat ng mga pagkakasala or actually yun, pag-reject sa Panginoon, kasi direct rejection to the Lord, yun yung paggawa nila doon. And the biggest blow na nangyari sa Israel is the complete natanggal talaga yung bansa nila. Nasira yung temple, and they were erased from the face of the earth. Yung nation na Israel did not exist until 1940s. So, that tagal nun. 70s to 1940s, almost 2,000 years. So, makikita natin na adasupapak dagiti actions tayo. Of course, God is gracious, but there is always a consequences. So titingnan natin ang Bible in the picture na it's a continuous flow ng a continuous flow ito ng kwento ng Bible. Okay? So itong Book of Zephaniah, commonly usually itong Book of Zephaniah hindi lang tinatawag ng minor prophet, pero bibihira, kagaya rin ng ibang book, bibihirang na-overlook lagi ito. Na-overlook lagi, bihirang gumawa ng preaching or bihirang pansinin natin itong book na ito, because in my Bible it's only 2 leaves. Yeah, 2 leaves. 2 leaves lang siya sa ang Book of Zephaniah. But this book is incredibly potent. Napakaraming parang sum up na ng mga the core things ang tinutukoy niya. Naka-concentrate dito ang maraming truths na very important sa pag-unawa natin sa karakter ng Panginoon. Take note na ang Panginoon, kasi the way we treat theology in the New Testament, kinukuha natin yung mga verses. Kumukuha tayo ng verses and we theologize about those. Pero we need to understand that in the Scripture, God gave context, God gave stories, God gave events in time na in those events, nare-reveal yung character ng Panginoon.
nare-reveal yung character ng Panginoon. Okay? Take note, verses were not given to us. Ninamberan na lang ng mga theologians yan. But it is always a story. Pag pinapakilala ng Panginoon yung sarili niya, always a story. So for example, in the book of Zephaniah, may nangyayari dyan. And then the Lord spoke through the prophet. And yung prophet, yung words of God through the prophet, may ma-extract ka dyan na understanding tungkol sa karakter ng Panginoon. Ganun yung, that should be the way how we understand scriptures. So, ayan, you read the story, look at the big picture, and then anong mauunawaan ko dito na karakter ng Panginoon? So, napakahalaga yung ibang mga points dito sa book of Zephaniah in understanding the character of God, yung paraan ng paghuhukom niya, yung judgment, because He is, parang yung pinag-aralan natin sa systematic theology, hindi mo matatanggal yung being a just God. So talagang matuwid siyang Diyos at hindi magiging tuwid ang talagang baluktot sa Kanya. Pag baluktot, it's either pag itinutuwid niya yan, ayaw matuwid, talagang mapuputol yan. Kung yung sanga sana, baluktot, trinatry ng Panginoon na ituwid yan, kung ayaw umangkop nung stick or puno na yon, pag ayaw umangkop, talagang mapuputol yan. So, He is a just God. He is the pattern, at tayo mga Kristiyano, we need to pattern ourselves to Him. Be holy for I am holy. Yung mga salita niyang ganon. So, and then mauunawaan rin natin dito sa book of Zephaniah yung ano bang ginagawa ng Panginoon sa mundo? Ano yung ultimate plan niya, yung redemption? Paano niya tinutubos ang mga bansa? Paano niya ibinabalik ang mga bansa sa original plan niya? So marami rin tayong makikita dito sa book of Zephaniah. Napakahalaga lahat ito at kailangan nating, sometimes we need to wrestle with the text, na sabi nila. We need to think through about itong mga revelation na nabanggit dito sa book of Zephaniah kasi napakahalaga ito, hindi lang sa pag-aaral natin bilang mga manggagawa ng Panginoon, kundi sa pag-communicate rin natin kung sino ang Panginoon, ano yung mga thoughts niya, ano yung mga plans niya, ano yung mga program niya, kasi tayo communicator ng Panginoon sa ministry. Okay? So, paano natin iisipin itong book of Zephaniah? Siguro gagamitin natin dito na perspective, though this is not a coffee. Pero kung coffee sana ang Zephaniah, ang ihahalin tulad natin ang Zephaniah sa isang espresso shot. Maliit siya, konti siya, pero pag sinat mo yan, talagang gigisingin niya lahat ng sistema ng katawan mo. Talagang, ayun, kasi yung espresso raw, Americano. Yung espresso, pag iniinom raw yon ng mga truck drivers in the US to awaken their senses. Kasi ang mga highways in the US, mga expressways nila, ang tatagal na mga street niyan. Hindi ka pwedeng makatulog. So, parang gano'n. So, Zephaniah is a very small part of the scripture. Pero yung mga nilalaman niya, it's a panggulat. Talagang direct to the point. Mga gano'n. Okay, i-breakdown natin itong Zephaniah sa mga bahagi niya. Dito sa manual natin, it talks about the day of the Lord, and then umiikot siya. Very familiar kasi same context lang siya sa mga nauna nating pinag-aralan. So hindi ko na i-discuss ulit yung mga yun kasi alam natin na paikot-ikot lang sila. The Lord is warning them, and then hindi sila nagre-respond or tuloy pa rin sila. Though sa context ni Zephaniah, nandun siya sa reign ni King Josiah. So, itong reign ni si King Josiah is a good king. Talagang nagkaroon rin ng revival ang Israel. Pero, though Josiah was a good king, and ang dami niyang ginawang religious reforms, ang dami niyang ginawa sa system ng religion ng Israel, na it's either binalikan niya yung mga systems of from the book of Leviticus,
ibinabalik niya yung mga dapat nilang ginagawa. Pero ang nakakalungkot sa time ni Zephaniah, itong mga reforms na ito, parang outward lang. So, kaya mahalaga yung mga, for example sa atin, mahalaga yung mga activities natin sa church. For example, sa church, we set up, yan sa Hong Kong, parang you created a discipleship system, and then we work together. Paano natin magaganda? Naggumagawa tayo ng mga programs, music, pinag-aaralan natin yung flow of services natin, paano natin ma-arrange yung paglago. Inilalagay natin as systems. So parang ganoon yung ginawa ni Josiah. Systems kasi, it train people towards a goal. So maganda yon. Pero itong mga systems or reforms ni Josiah, often, karaniwan, hindi siya nag-penetrate sa puso ng mga tao. So parang ginagawa lang nila. Ay, ihalin tulad ko ito sa Roman Catholic. Ang ganda ng systems ng Roman Catholic. Actually, amazed ako sa systems ng Roman Catholic. Kaya minsan, pinag-aralan ko kasi I wrote some papers nung nasa seminary ako regarding Catholic. Particularly the Jesuits. I made a research about the Jesuits. Kasi iba yung ways ng Jesuits sa ministry. Iba yung mindsets nila. There are different traditions inside the Catholic. There are Franciscans, Recollects, Augustinians. Marami yan. Pero ang pinakahinahangaan ko are the Jesuits. Kasi they've done things na they accomplish far sa ibang mga orders ng Roman Catholic. Itong Jesuits, they were able to penetrate China. They were able to disciple Japan. And even in the death of Rizal is a anti-Catholicism sana in the Roman Catholic in the Philippines. Pero on his deathbed, he was with a Jesuit priest. He is a good friend of the Jesuits. So alam niya na hindi lang religious itong mga Jesuits. Sa Japan, itong mga Jesuits, ang nangyari they were able to Christianize yung Japan. And napakaganda ng discipleship nila sa Japan na nung dumating ang Shogun Empire, ang ginawa ng mga shoguns, ang ginawa ng mga Hapon na ito, pinagpila nila ang mga tao doon sa bawat villages. Kumuha sila ng picture ni Jesus or picture ni Mama Mary. And they will put it in front the people, paglilinyahin nila yung mga tao. And that's how they find who is a Christian. Ipapaharap nila sa picture ni Jesus and they ask the people to step on the picture or spit on the picture. Ganon. And we know Japanese. Japanese, black is black, white is white. And they were able to kill, destroy Christianity. Kasi ang mga Japanese, pag in-embrace nila ang Panginoon, they will rather do a harakiri. Kill themselves. Kasi they pledge their life. So, kaya ngayon, ang Japanese surviving, wala pa sila atang 1% ay Christianism nila because during the Shogun Empire, the entire Christendom in Japan talagang pinatay nila lahat. So, that's the discipleship, the kind of discipleship that the Jesuits was able to establish in Japan. Those whom they discipled, they died for the faith. So, ayan. So, sabi ko nga, hinahangaan ko yung mga systems ng Catholicism. But sometimes, systems na ginagawa lang natin, na hindi natin na ipapaliwanag, pagpasok mo sa simbahan, bakit may tubig dito sa pintuan? Mga ganon. Hindi nila alam ang ibig sabihin ng mga yon, but it speaks of the ritual cleansing. So, biruan namin ng mga high school kami, magpapakain kasi sila mamaya dyan sa loob. Kaya maghugas ka ng kamay mo dyan. Ganun, may communion after But the ritual cleansing, it connects also with the baptism, mga ganon. Napakaganda ng systems ng church, yung mga traditions niya. But it became only a system. Hindi nag-penetrate. The intentions of those who designed it, hindi nakaabot sa understanding ng mga tao.
So parang ganun yung nangyari sa reforms ni Josiah. So they went through the motions. Yung mga Kristiyano sinusundan, hindi sila Kristiyano noon, Jewish. Sinusundan nila yung mga systems ng religion, but it's just pure religiosity. The sad thing pa naging syncretistic. Pinaghalo-halo nila, dinadagdag lang nila yung religion nila doon sa practices ng worship of Yahweh. So, ayan, yung mga practices nung panahon ni Manasseh at Amon, maidala rin doon. So, kaya doon umiikot yung message ni Zephaniah. He is addressing this situation nung panahon na ito. So, ayan, sabihin na nating may revival. But kahit ganun, may revival pero hindi siya lumalim. Hindi siya lumalim. Napakahalaga nitong Book of Zephaniah sa atin na nag-aaral ng salita ng Panginoon na probably we will be teaching in the church, or maybe the Lord will call us into a higher form of ministry, maybe even leading the church. So, ayan. Kasi maraming bagay ang matututunan natin sa Book of Zephaniah. Iko-connect niya tayo paano nag-preach si Zephaniah, paano yung pastoral care ni Zephaniah, paano nauunawaan yung God's character dito. So, ayan. Minsan nga naisip natin, parang irrelevant naman ito sa buhay ko at sa ministry. Pero tingnan natin 'yan kasi itong nilalaman ng Zephaniah, china-challenge niya 'yan, yung pag sinasabi dinidismiss nating irrelevance. Okay? Time ni Josiah. Sabi natin, he's a good king, good reforms. Yun lang. So, superficial siya. Mababaw. Mababaw. The reforms did not brought change of heart. So parang ganun, naging religiosity lang. And nanaig pa rin yung idolatry and syncretism, yung paghahalo ng mga religion. So, ano matututunan natin dito bilang ministers? Pag nagmi-ministro tayo, often ito observation ko sa pastor. Pag pastor ka, there is a perception na binibigay ng Panginoon sa iyo na somehow nauunawaan mo yung buhay ng mga tao. Somehow yung isang tao nakikita mo yung struggle niya, spiritual status niya. So parang ganun, may understanding ka. Siyempre, pag pastor ka tapos nakikita mo yung isang miyembro mo palaging absent. Oh, of course, maunawaan mo na there is something wrong with this. You need to fix your relationship with the Lord. May mga measurements na nauunawaan mo, or masayahin kang tao and then nakikita ng pastor na bakit tumatamlay itong taong ito. So parang ganun. There is a perspective na naibibigay kasi sa mga tao. And then ayan, ang lakas ng sigaw mong hallelujah, praise the Lord sa church, tapos iba rin yung galaw sa labas. So yung lakas ng hallelujah, praise the Lord mo, ganun rin yung lakas ng pagmumura mo pag nakikita ni pastor yung my day mo. So parang ganun na nape-perceive yung kwan. May understanding. So sa ating mga ministries dito, nasa ministry, makikita natin minsan na itong kapatiran na ito, ang hirap rin mag-judge. Pero itong kapatid na ito, inward or outward conformity, parang ganon. So, but somehow, pag matagal ka na sa tao, pag yung matagal ng miyembro mo, alam mo kung may problema siya, alam mo kung may pinagdadaanan siya. So, mapapansin mo yan pag matagal ka ng pastor sa mga nasasakupan mo. So, ayan. Napakahalaga nito para sa pastoral care natin, magagamit natin ito. Okay, ayan. And isang topic dito sa Zephaniah, ito judgment. Judgment, ano may message si pastor.
Sandali. Ganun talaga signal na. Okay, habol ka na lang, Pastor, sa kwan. Habol ka na lang sa recorded line natin. Medyo mahina talaga ang signal doon sa area nila. Itong judgment, the topic of judgment and cleansing. Sabi ko kanina, ang communication ng Panginoon in His words, consistent yan. Ang ginagawa ng Panginoon in these 66 books na umabot sa atin, dahan-dahan niya through this communication, mode of communication, dahan-dahan niyang nire-reveal kung sino siya. So, sa pamamagitan ng kwento, ng pakikipag-ugnayan niya sa iba't ibang tao, pakikipag-ugnayan niya sa Israel, nakikilala mo kung sino siya. So, parang third, parang nakikiusyoso ka. Parang kapitbahay mo ang Diyos, tapos parang mga marites tayo na napapansin natin, nakikilala natin siya sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan niya sa ibang tao. And ayan, ang isang topic kasi na tinutumbok ni Zephaniah is the day of the Lord. So, hindi lang single event ito, pero paulit-ulit ito na theme sa scripture. He will come to judge. So, actually, hindi yan tumigil. Hindi yan tumigil. Yun nga kay Jesus Christ nga Pag hindi mo tinanggap si Jesus Christ, you are already judged. Parang gano'n yun yung sinasabi ng scripture. And there is a coming big judgment at the end of this dispensation of grace. So, kaya nga sinasabi ni Paul, the day of salvation is now. Habang may panahon, tanggapin na natin ang Panginoon. Kasi may parating na bad news. Kaya ang napakaganda na way ng pag-communicate ng gospel, bago mo sabihin yung good news, sabihin mo muna yung bad news. Ang bad news, may paghuhukom. Talagang yung wrath of God. Sabi nga nila, the day of the Lord is a day of wrath. Pagbabasahin mo yung Revelation, He is coming with 10,000 saints. He is coming, yung kabayo, dugo-dugo yung kwan. Kasi talagang it's yung galit ng Panginoon to bring judgment. Consistent yan. So parang ngayon it's a time of parang ang ginagawa ng Panginoon sa panahon natin, sinasabihan na niya ang mundo na I will be coming, I will be destroying earth. Bababasa ninyo sa Zephaniah yan na walang makakaligtas, sinasabi niya. But this is a time na you repent. This is a time that you change your mind. You change allegiance. So parang kung bibigyan sana natin ng illustration, gamitin natin kasi ang naggigera ngayon is Russia and Ukraine. Bago sana umatake we know that Russia is stronger than Ukraine because they are a superpower. Bago sana sila umatake, parang ang ginagawa nila pag war, dumadaan ang mga eroplano, nagbabagsak sila ng mga leaflets. At yung mga leaflets na yon, may nakalagay na you surrender. Yung markahan ninyo yung mga bahay ninyo, lagyan ninyo ng puting tela if you want surrender. Or you go to this area, pupunta kayo sa areang ito, and if you want to align with us, and we will not attack you. Pag hindi ka pumunta sa instruction nila at dumating yung araw na aatake sila, pasensyahan tayo. Parang ganon. Lahat ng nandyan sa lugar na yan, ituturing namin kalaban. So parang ganon. Sa system ng Panginoon, yun yung sinasabi niya sa mundo. A day of judgment will come. And lahat ng mga gustong umanib sa panig ng Diyos, pumasok sa church. Parang ganon. Accept the Lord as your personal Savior. So parang ganon. It's not a religious thing. It is something na you change your allegiance from this world to His kingdom. From the kingdom of this world to His kingdom. It is a two kingdom na nag-aaway. Ang sinasabi ng kingdom na ito, lulusubin ko ang kingdom na ito.
At bago ako lulusob, I am giving you chance to change allegiance from this kingdom to this kingdom. Kaya nga sinasabi na pag in the context na if you confess that He is Lord, yun yung Lord is a direkta kasi in the book of Acts nun eh. In the book of Acts, pag sinabi mong Jesus is Lord, ibig sabihin Caesar is not Lord. And that is a rebellion to the kingdom of this world, and the kingdom of this world may execute you. So parang ganun, very literal yung mga noon ng mga apostle natin. So that is the bad news. And talagang darating yun, yung judgment ng Panginoon, the book of Revelation. But this is the good news. The Lord Jesus Christ is offering us a day of salvation, a dispensation of salvation wherein you can put your allegiance in Him. And yun yung pan. So, day of the Lord, paulit-ulit yan. And the ultimate day of the Lord would be at the last days. As the last days. Okay? So, dito kay Zephaniah, he paints a vivid picture. Talagang yung description niya, nakakatakot. Yung picture of the day of the Lord, titingnan natin sa Zephaniah chapter 1 verse 14. Sabi dito, the great day of the Lord is near and coming quickly. Listen, the cry on the day of the Lord will be bitter. The shouting of the warrior there, that day will be a day of wrath, a day of distress and anguish, a day of trouble and ruin. Hanggang 18. A day of trouble and ruin, a day of darkness and gloom, a day of clouds and blackness, a day of trumpet and battle cry against the fortified cities and against the corner towers. I will bring distress on the people, and they will walk like blind men, because they have sinned against the Lord. Their blood will be poured out like dust, and their entrails like filth. Neither their silver nor their gold will be able to save them. Ito yung description ni Zephaniah na it is a day of wrath, destruction, and darkness. So, gumagamit siya ng powerful images parang to get the attention of people. Now, bakit mahalaga ito na maunawaan natin ng mga ministro? Kailangan nating maintindihan ang biblical concept ng judgment. So, ang Panginoon is holiness and justice is very serious sa Panginoon because He is a just God. Paulit-ulit yan mula sa umpisa ng Bible hanggang sa Quran. Holiness and holiness and justice. Hanggang sa New Testament yan. Hanggang sa New Testament. So, hindi tinatalikuran ni Zephaniah yung teaching na galit ang Panginoon sa kasalanan. So ayan. And minsan napapansin natin dito sa mundo ngayon, in the desire to emphasize the grace of God, sometimes hindi binabanggit itong wrath of God. Pero isa sa pinaka-powerful na evangelist message ni, I'm not sure if this is Billy Graham, pero sinners, yung title lang yung message na yun, sinners in the hands of an angry God. Parang yun yung kanya eh. But yun nga, sasabihin mo yung bad news. Matatakot talaga ang tao dyan. But there is a good news. There is a good news. So si Zephaniah, he makes it clear that sin has consequences. So ayan. Sa Panginoon kasi, when He comes and judge sin, it's not just for sins, for judgment's sake. Hindi siya magja-judge for judgment's sake lang. Ang mapapansin natin sa Panginoon, if pag-aaralan natin ang karakter niya, whenever He comes for judgment, it is a purifying judgment. Pag dinadala niya ang judgment niya sa mga tao niya, it is a kind of to change them, to purge them from their filthiness. Parang ganon. And mapapansin ninyo na when He brings judgment, there is always a restoration. There is always a restoration. There is always a message of hope.
Kasi he does not bring death for the case of death lang. Parang magsisintansya lang na kuan. Hindi. Ang goal ng Panginoon is for your own good. It's to fix you. Ang ginagawa natin dito, ang ginagawa ng Panginoon dito sa Israel, He is purifying Israel. Now, ang napakahirap kasi sa context natin in the New Testament, we interpret the scripture individualistically. Na tinitingnan natin in the individual sense. Kaya nahihirapan tayo sa interpretation minsan. Ang context ng Bible is in the covenantal sense. Ang kinakausap ng Panginoon is Israel as a whole. Israel as a whole. And kung we think of judgment, even the church, because judgment sometimes will start in the house of God. We look at the judgment in the context of the church as a whole. Parang tinatawag nga tayo na the spiritual Israel. We are like a nation. We are a chosen people, a holy nation. Parang ganun, it's the new Israel. Na titingnan natin doon na pag nag-purify ang Panginoon, just like in the Old Testament, nasa iyo yung desisyon. You choose what side are you. Will you accept the offer of the Lord for salvation, offer for repentance, offer for change, and will you be counted sa remnant na sinasabi niya? You decide. Parang ganon yung kinukuha ni Zephaniah dito. And ito kasi minsan pumapasok sa panahon natin itong may dalawang extremes kasi pag pinag-aaralan natin ang Christendom sa panahon natin. Yung meron yung mga preachers that they preach fire and brimstone messages, yung puro galit ang Panginoon, galit, puro judgment, paghuhukom lagi ang mini-message. Yan lagi. Na parang hindi na mapagmahal ang Diyos. So, yun yung one. Na parang ang Diyos ay nandito para dikdikin ka talaga. Yan yung isang kind of preachers. And then meron din yung other side, and another extreme is that the watering down of the seriousness of sin and God's holiness. So the apostles are warning the church about this. Yung watered down messages na hindi na parang nababaliwala na ang sin and holiness. No, God, yung nabanggit nga natin sa Book of Romans nung last time, yung binasa natin na yung puno, na dahil ang Israel, wala talaga kaya tinanggal ng Panginoon yung sanga. And then dahil tayo ang nag-respond sa inaasahang sanang response ng mga Israelita, dahil nag-respond tayo, kinuha tayo ng Panginoon, ibinugtong tayo doon sa part ng puno na yon. And then, dumaloy sa atin ang mga pagpapala ng Panginoon. But there is a warning of Paul na tingnan ninyo na hindi kayo magaya ng mga Israel, kasi kung tinanggal niya ang mga Israel, you are not natural. Parang ganon. Yun yung sinasabi ni Paul in this context. Kaya nga minsan may mga teachings na ganyan na nawawater down yung... We need to emphasize that God is loving and at the same time He is just. Paul, he is a master of the message of grace. Siya talaga yung pag-grace ang pinag-uusapan, that is the consistent message na sinasabi ni Paul. But at the same time, makikita mo consistently si Paul na dinidikdik niya ang kasalanan sa mga churches. He always strike them. He always strike them. Inaayos niya yung inaayos niya yung kasalanan because the aim is that we fix ourselves. The aim is not to just kinukonsensya tayo. Ang gusto kasi ng Panginoon, mag-respond tayo sa ginagawa niya. So we praise God for that message of grace na it's not about what we do that save us.
It is about what He did on the cross. But on the process of sanctification, para maihanda tayo sa final glorification, tinuturo ni Paul yan yung consistency na we need to fix ourselves. We need to prove ourselves na we are on the side of this other kingdom, the kingdom of light. Okay? So, ayan. So, there are two extremes na messages. And nangyayari na nung panahon ni Zephaniah. The extreme of masyadong paghuhukom, masyadong magagalitin, the emphasis of God as a justice na galit na Diyos. Meron rin na emphasis sa kabila na He is a God, a loving God na He tolerates everything. Ini-spoil niya ang lahat. No, yung itong message ni Zephaniah, it's a balance of the two. You cannot separate the God being a just and God being a loving. So, kaya tayo rin, we need to understand that character of God and we need to fix ourselves. Kilalanin natin ang Panginoon sa dalawang karakter na yan and mag-align tayo doon sa ibig sabihin ng karakter ng Diyos na yan. So, kailangan natin na ma-purify. Kaya we always pray, Lord, purify me. Have mercy on me. Lord, point out to me pag may mga so I can address kasi tayo mga tao normal minsan ang fallen creatures. But ayan, we need the grace of God, the Holy Spirit na paalalahanan mo ako, Holy Spirit. Huwag naman yung nagugulat ako na na judge na pala ako. parang ganon. So ayan. So hindi lang si Zephaniah does not just pronounce judgment on Judah. Of course, nag-pronounce siya ng mga judgment. He also speak of judgment against the surrounding nations. So kahit sa surrounding nations. Bakit kahit sa surrounding nations? Sabi ko nga, judgment always starts in the house of God. At nagpro-pronounce na ang Panginoon kay Zephaniah doon sa Israel. And then, kahit sa mga nakapalibot. Kasi yung mga nakapalibot na bansa, the Lord gave them grace also. We know the story of Nineveh, di ba? So I believe na even the other nations were given grace also na ayusin nila yung sarili na. We know Babylon, di ba? Babylon, through the ministry of Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, yung Babylon, they worship the living God. They gumawa sila ng decree na they will worship the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. So even these nations, they've seen the grace of God. Pero, yun nga, and that is a picture of us na nandito tayo sa kategory ng other nations. Sana kung tutuusin. So, na nabigyan tayo ng grace, gaya ng kwento ng Nineveh, tinanggap mo na rin lang ang grace ng Panginoon. Continue living on that grace. Ang nakakalungkot, kung pumunta si Habakuk, Habakuk ba yan yung si Nahum? Pumunta siya sa message na yan, wala, hindi namin na-sustain ng mga naga-Nineveh. So, napakahalaga nito kasi pinapakita ng bagay na ito sa Book of Zephaniah na God is the God of all nations, not just Israel. So He cares for all nations. That's why kay Jesus Christ, sinabihan niya nung pag-alis niya, go into all the world and make disciples. Go into all the world and make disciples. Because He loved so much the world that He gave His only begotten Son. Sabi nga ng pinaka-favorite nating verse. Okay? And ano application nito sa atin ng mga nag-aaral ng salita ng Panginoon? We need to broaden our perspective. Ang Panginoon, hindi lang sa church natin yung concern niya. Concern niya rin kahit sa labas ng church natin. Abutin rin natin yung iba. So, yun yung hindi lang nangungusap ang Panginoon sa loob ng church. Minsan,
sasabihan ng Panginoon ang mga nasa loob ng church, mangusap kayo sa labas ng church. And we call that in the modern day church evangelism. So, ayan. And hindi lang formal forms of evangelism. Kahit yung simpleng pakikipagkwentuhan natin sa mga kaibigan natin, advising them, leading them to Christ, reminding them about their faith, part lahat yan. So, napakahalaga itong missions and social justice sa Panginoon. So, lahat ng tao, numang lahi yan, numang bahagi yan, kahit sa labas ng church, lahat tayo image of God and gusto ng Panginoon na makasunod tayo sa kanyang righteous rule. Okay? Ayan. Pinaghalo-halo ko na itong banggit na rin yung occasion of the book. So, konti lang nalalaman natin tungkol kay Sepanaya. Now, yung sabi ko kanina, ang Panginoon, pag naghukom siya, hindi lang siya naghukom for the sake of naghuhukom. Nabanggit ko kanina sa preaching ko sa church na even in judgment, God gives a way out. So parang ang Panginoon pag nagdala ng judgment, nagbibigay rin siya ng paraan para hindi ka mapasama sa judgment na yon. For example, doon sa Egypt, God brings judgment to the land of Egypt, but He instructed Israel na magkatay sila ng tupa and they put a blood on their doors. At pag pupunta yung judgment, He will skip that. Imagine ito. May mga kumari kang Egyptians. May chismis mo sa kanila yung instruction ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, sinabi ng mga leaders namin, mga propeta namin, mga pastors namin, na maghukom ang Panginoon ngayon, umayang gabi, pero may instruction siya sa amin. Kumatay kami ng pandaw, kumatay kami ng tupa, and then lalagyan namin ng dugo yung door jambs. And according sa instruction, lalagpasan kami. Now, narinig nila yung chismis na yon kasi naitimbre. Imagine yung Egyptian na kumuha rin siya ng tupa and kumuha rin siya ng dugo, nilagyan rin yung bahay niya. Bakit? Nung dumating ba yung angel of death, bine-verify sinong mga nasa loob? Egyptian or kwan? Kaya minsan, di ba, prindich ko na yung unang punta ko sa Hong Kong, Chinese New Year. Yung mga Chinese nga, naglalagay ng red sa door jambs nila. Maybe narinig nila yung chismis. So parang ganun na. The Lord, pag nagdala siya ng judgment, there is always an exit. Na if you listen to that instruction, you will be saved. So kasi yung preaching ko kaninang umaga kasi doon sa Book of Numbers, yung dahil sa sobrang tigas ng ulo ng mga Israelita sa wilderness, ang kinahinatnan, siguro natanggal yung proteksyon ng Panginoon sa kanila. Dahil sa kagagawan nila, at normal naman sa wilderness, ang maraming ahas, mga viper, mga kwandon. Kaya siguro nawala yung proteksyon ng Panginoon sa kanila dahil sa kagagawan rin lang nila. Because God and sin cannot coexist. So pumunta ang mga snakes doon and kinagkakagat sila. I think 23,000 ang namatay sa isang araw. And then, but the Lord instructed Moses to make a bronze snake. Ilagay niya sa pole. Pako niya doon. At ang titingin doon, they will be saved. They will be healed. So, yun yung instruction. And yun yung sabi ng mga scholars, that is an early pahiwatig na if they look at the snake, na pahiwatig ng darating na maipapako yung kasalanan. Kasi yung snake kasi yan yung punot dulo ng kasalanan eh. Yung nag-lead kina Adam and Eve dun sa garden noon, yung nag-influence sa kanila.
At pahiwatig yan ni Jesus Christ in the New Testament na He took all our sins and then nailed it on the cross. So parang ganon. If you believe in that, you will be saved. So that is the exit. So pag nandyan na ang judgment, you just look on the cross and Lord, yung sabi ko nga, may existing kasi na doctrines na kon eh. Kung hindi ka naniniwala na kailangan mo pang humingi ng tawad kasi napatawad na lahat sa cross. It doesn't matter. Yun yung perspective ko eh. Kung ang perspective mo ay hindi mo na kailangang humingi pa ng tawad kasi napatawad naman na sa cross, and then mag-thank you ka. Thank you, Lord, for I was saved on the cross. I believe in that. That is valid. That is valid view. Kaya sa akin nga, sabi ko, ang theology, ginagamit ko sa anumang sitwasyon yan. Hindi ako nagpapatali sa theology. Ako ang humahawak sa theology. Parang gano'n. At kung naniniwala ka naman, ang perspective mo naman kailangan mo kasi dual perspective yung 1 John 1:9, sinasabi ng maraming scholar na it was spoken to unbelievers. Kung ang view mo ganon, and believer ka na, then thank the Lord, worship Him, Lord. Naniwala ako doon, thank you, pinatawad mo na ako. Pero kung ang view mo naman sinasabi mo naman na we need to ask forgiveness. Kasi ang argue mo doon yung nagsulat nga si John, if we sinama nga niya yung sarili niya, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sin. Siya nga sinama niya yung sarili niya eh. So, unbeliever ba siya? Kung nandun ka sa argument na yon, say sorry. Say sorry. Say Lord, forgive me. It's not a big deal. Kasi theology, kung naniniwala kang binayaran na, thank Him. Kung naniniwala kang hindi mo kailangang humingi ng tawad, thank the Lord for that grace. Pero kung naniniwala ka naman humingi ng tawad, it's never wrong to say sorry. So parang ganon. So yun yung view ko. But He always give an exit to us bago pa man bago nga umay judgment. Si putam no ayan na day exit nga bagbaga ni Apo Dios, and our exit is always connected with the cross. So ayan. Dito sa ito napakaganda. Kasi kay Sepanaya, nakita naman natin yung explanation niya kanina. Explanation niya dito sa description niya sa verse 14 hanggang 18. Pero hindi lang 'yun, ang message rin ni Sepanaya, hope that there is a remnant, there will be a restoration, yun yung sinasabi niya. Mababasa natin to sa Sepanaya kasi ito ang breakdown ng Sepanaya. Ang breakdown ng Sepanaya, warning of coming destruction sabi sa chapter 1, and then destruction against Judah. Describe niya yung great day of the Lord, yung destruction. And then against Philistia, against Moab and Ammon, against Cush, against Assyria. And then binanggit niya rin something dinescribe ng Panginoon through Zephaniah, ang future ng Jerusalem. At ang last chapter, napakaganda ng dinidescribe niya regarding Jerusalem. So ang sinasabi dito, hindi siya pumunta dito para sirain ng Israel. Pumunta siya rito to fix Israel. So, judgment of God are always with the intent to fix us. So, yan. Sabi nga nila, anything that does not kill you makes you stronger. So, if you are with Christ, there is no death in us. Everything is life. So, anything that comes to us dahil hindi effective sa atin ang death. He conquered death on the cross. So everything na dumarating, mga purging, mga pag-aayos ng Panginoon, that is always intended for our good. So ayan, may binabanggit siya. Zephaniah chapter 3 verse 12 to 13, may description siya dito. But I will live within you, the meek and the humble, who trust in the name of the Lord. The remnant of Israel will do no wrong. They will speak no lies, nor will deceit be found in their mouths.
They will eat and lie down and no one will make them afraid. So, ayan, 12 and 13. I think this description will be in the last days. In the last days when God will arrest Satan, put him on the con, and then he will fix everything. He will fix everything. May remnant na sinasabi ang Panginoon na ang characteristics ng mga remnant na ito humility, righteousness, and then nagtitiwala sila lagi sa Panginoon. Mga mapagpakumbaba towards always aligned to the righteousness of God and laging nagtitiwala sa Panginoon. Ito yung dinidescribe ni Zephaniah na mga remnants. Sila ang mga mai-spared, sila ang mga mari-restore. And truly, pagkatapos ng judgment nila, yung pagka-exile nila, mga bumalik nung panahon nila na-refined. Yung mga nakasurvive sa Babylon. So, ayan. Anong kahalagahan nitong remnant and restoration message ni Zephaniah sa ating mga ministers of the modern church? So, napakahalaga nito sa pastoral care natin. Kasi makaka-encounter tayo ng mga tao na bugbog na ng kasalanan nila, the brokenness of the world, parang ganon. Naalala nyo yung kwento ni Jesus Christ na may dalawang pumunta sa temple and then nananalangin sila. Yung isa tax collector, yung isa Pharisee. Tapos sabi ng Panginoon, nanalangin yung Pharisee, maraming salamat Lord, hindi ako kagaya nitong katabi ko. Grabe ito, pumupunta lang sa church para makipagkape. Pumupunta lang sa church ito para libreng pagkain kasi. So, maraming salamat Lord na hindi ako ganito. Maraming salamat na nag-aayuno ako, nagbibigay ako ng tithes and offering. Tapos yung makasalanan, yung tax collector hindi na niya maiangat, hindi na may tanga din mi man jerupanan ti bainan isangwanan niya po Dios dandanugan na ti barukong nan. There are people who were already crushed by their sin. The brokenness of this world, nasabi ko. And this message of hope, this message of restoration, itong message, the grace of God na message. Ayan. Kaya sabi ko nga, sa mga bugbog ng kasalanan, pag ako, as a preacher, sa mga bugbog ng kasalanan, ang message ko sa kanila, the grace of God. Pero sa mga Kristiyanong ang titigas ng ulo, pag gumawa ako ng sermon, the judgment of God. Para umayos-ayos kayo, parang ganon. So, kasi as a pastor, you need to fix things. Kasi pag hindi natin may pa-realize, si Zephaniah, that is his point. He needs Israel to make them realize itong mangyayari sa kanila. Pag hindi natin sasabihin ito, baka nasa kamay natin ang dugo nila pag napahamak sila pagdating ng panahon. Kakantahan kanila yung di mula imbaga kanya. Di na ko man lang rinibyok. Parang ganon. Di na ko man lang binagaan nga madigayam aramid kun. No, parang ganon yung kwan. So, pag pastor ka, you need to see these two character of God, loving and righteous. And in your messages, ano ang ibibiin ko ngayon, Panginoon? At pag nag-message ka ng judgment message, make sure, be like Zephaniah or be like God, na in judgment, even in judgment, He points out a way out. So, nagbibigay siya ng grace pa rin in the midst of judgment. So, i-emphasize mo pa rin yung grace niya. There is an exit. There is a grace in here. So, parang ganon. So, yan yung significance na makikita natin dito. Zephaniah points out to the promise of God's faithfulness
na mag-preserve siya ng mga tao para sa kanya. Nangusap si Zephaniah regarding the grace and mercy of God in the midst of this judgment. So, kaya nakikita natin dito na prefigure siya ng New Testament concept ng church. Faithful remnant called out to the world. Kasi itong mundo natin, bagsak na, the world. But the Lord is calling up remnants. Praise God, sabi ko nga Sabi ko, pag tinanggap mo si Kristo as your personal Lord and Savior, as if you never sinned because of what Christ did on the cross. But in our day-to-day life, we need to strive to align ourselves to that. Hindi lang sa program ng Panginoon, kundi sa karakter niya. Hayaan natin na yung DNA niya ang dumaloy sa atin. Hayaan natin na talunin ng dugo niya yung venom ng kasalanan sa mga buhay natin. And then we need to yield and yield hanggang sa ma-purify tayo, hanggang sa we will become as pure as gold. Na sinasabi ni Peter, there is that a process of minsan masakit ang process of sanctification. But we need to yield. We need to yield. We need the grace of God na nalaka. Kanya yun to nga babain pag nagmaksitil kayo mahapdi minsan yung pisngi niya pag nagbabalat. Parang minamaksitil tayo ng Panginoon para matanggal yung kwan. Naganaya kwan. Naglupusan ti ulag ng kunada. Parang the Lord is purging us. The Lord is purging us. Because the goal of the Lord is not just to save us. The goal of the Lord is to conform us after the image of Christ. Na pag tiningnan tayo ng tao, na nakikita nila ang Panginoon. Totoo yung taong yan. Alam ko ang ugali niyan noon. Alam ko ito, ganyan siya noon, pero iba siya ngayon. So, paano mo makukuha yun? It's the grace of God. He changed me. So, parang ganon. And pag sumusunod tayo, according sa mga leading ng Panginoon, so, sabihin niya, oops, masama yan. Sasabihan ka niya na, winawarn ka niya, huwag mong gawin yan. Pag nag-uobey ka, bawat obedience. Pansin niyo ba na, Kwan? The word of the Lord is naihalin tulad siya sa tubig. Sinabi ni Jesus Christ na, malinis na kayo dahil sa mga salitang sinabi ko. Kasi bawat salita ng Panginoon na ino-obey natin, parang tubig yan na hinuhugasan tayo. Bawat conviction ng Panginoon sa atin na huwag mong gawin yan, bawat obedience mo, nahuhugasan ka. Nahuhugasan ka. So yun yung process ng Panginoon. It's a process talaga na struggling minsan, but in the long run, mapipurify tayo. Okay? And then, itong napakaganda. In the last part of Zephaniah, dito sa chapter 3, meron yung dinidescribe niya yung masayang hari. Masayang hari. Kasi nagtapos itong librong ito sa napakaganda at napakadakilang yung image ng pag-restore ng Panginoon at yung joy. Dito sa Zephaniah, basahin nga natin. Zephaniah chapter 3 verse 14 to 20. Zephaniah chapter 3 verse 14 to 20. Sing, O daughter of Zion, shout aloud, O Israel. Be glad and rejoice with all your heart, O daughter of Jerusalem. The Lord has taken away your punishment. He has turned back your enemy. The Lord, the King of Israel, is with you. Never again will you fear any harm. On that day, they will say to Jerusalem, do not fear, O Zion, do not let your hands hang limp. The Lord your God is with you. He is mighty to save. He will take great delight in you. He will quiet you with his love. He will rejoice over you with singing. The sorrows for the appointed feast I will remove from you. They are a burden and reproach to you. At that time,
I will deal with all who oppress you. I will rescue the lame and gather those who have been scattered. I will give them praise and honor in every land where they were put to shame. At that time I will gather you. At that time I will bring you home. I will give you honor and praise among all the peoples of the earth when I restore your fortunes before your very eyes, says the Lord. Nakita na ba natin to? Actually, this will happen in the millennial kingdom of Christ Jesus, in the last days. Nandun yung fulfillment nito. And ang napakaganda nito, bahagi tayo. Bahagi tayo doon. Hindi lang yung nation of Israel na kasi naging Israel na rin tayo sa pamamagitan ni Jesus Christ. We are grafted in. We are grafted in. So, we, the spiritual Israel, we live with that physical Israel. So, parang in the spirit of the Lord Jesus Christ. Yan yung dinidescribe dito na yan yung ni Zephaniah na it started bad message niya, warning, but it talks about that escape at tinalakay niya rin yung napakagandang plano ng Panginoon. So, ayan, pinapakita ng part ng text na ito na ito yung mighty warrior na nagsasaya sa kanyang people. Kita niyo ba yung description kay Jesus Christ sa Book of Revelation? He is a mighty warrior. So, ayan. He promises to remove their shame. Ayan, gather the exiles and restore their fortunes. So, I am making all things new. Sabi ni Jesus Christ sa Book of Revelation. Now, ito yung ultimate goal rin, even in the ministry. We are not just to warn people about judgment. Hindi yun yung goal. Hindi yun yung goal, to warn people about judgment. But to point to them the hope of redemption. Yun yung pinaka-goal natin. Kaya nga sabi ko, pwede kang mag-umpisa sa evangelism doon sa judgment para maintindihan nila kung saan sila patungo. Ano yung nakaambang panganib doon sa harap. Pero, ang ginagawa natin is we point out to Christ, which is the hope of redemption. If they accept the Lord Jesus Christ as their personal Lord and Savior, they will be spared from that. So, magkakaroon ng joy of fellowship with God. May babalik tayo na hindi lang yung mga Hudyo, kundi lahat tayo. So, pag pinag-aaralan natin ito, talagang pinoforeshadow niya yung pagbabalik ng Panginoong Jesus. Yung pananahan niya among His people. Kasi He will be staying on earth. He will be the one world ruler. One world ruler. He will remove our sin. So hindi na tayo nagkakasala. He will bring ultimate restoration. Parang bumalik tayo sa after creation, yung immediate after creation doon sa Genesis. So napakagandang picture nito ng gospel message. Itong si Zephaniah. And napakaganda papahayag. Napakaganda. So, ayan. That is the book of Zephaniah. Sabi ko kanina, it's a book na inihahalin tulad ko sa espresso. Maiksi, maliit. Isang shot lang siya. Pero, yung judgment, description ng judgment niya, yung pait niya talagang yung pait. Talagang napait. Yung effect niya talagang gigisingin ka in your senses. In your senses. And then, it points out to the grace of God. So, ayan. It's a concept, a description of the day of the Lord, the concept of the day of the Lord na binubuo ng righteous judgment against sin and the ultimate plan of redemption of God and restoration. So, ayan. Sinulat ito para sa kuan. Naka-address ito sa superficial religious people on the days of Judah. And we need to check always ourselves.
Kasi tanong natin, Lord, ano yung kanta natin? May kanta na ko yung I'm sorry. Parang going through the motions, sabi nung lyrics nun eh. So parang check natin yung sarili nila. Lord, sumasabay lang ba ako sa tradition ng church namin? Going through the motion lang ba ako? Yung sinestablish nilang system. Pag nagpakanta sila, nagpakanta rin lang ako. Kumanta rin lang ako. Pag sumigaw sila ng amen, napapa-amen na rin lang ako. But is it, sa buhay ko, Lord, superficial lang ba ako? We need to ask those things. And we reflect. So, the book of Zephaniah is a timeless warning against complacency. Oh, ayan. A powerful call to genuine repentance and faith na sana, Lord, natanggap ko na rin lang yung grace mo. Gusto ko yung build my faith, Lord. You are the author and finisher of my faith. Tulungan mo ako. Nandito na rin lang ako. Pero kung may mga ayos-ayusin ka sa akin, Lord, dahan-dahan naman. Para subukan mo mag-maxi pill tapos number 3 agad. Mir, tutuklap yung mukha mo niyan. So, ayan. Sa ating mga ministers or aspiring ministers, nagbibigay itong Book of Zephaniah ng mga napakahalagang mga insight sa nature ng holiness ng Panginoon. Idinidiin niya na ang mga kasalanan may consequences yan. So, pero there is a hope of a faithful remnant na pag tinanggap natin ang Panginoon, we align ourselves with the Lord. Magtatrayong pang grace in the end. Magtatrayong pang grace. Talagang sa ating buhay kasi parang ininjikan tayo ng tawag natin dito anti-venom. Naglalaban pa rin yung kwan. Of course, proclaim na tayong ligtas, proclaim na tayong matuwid sa harap ng Panginoon. Kasi naiturok na sa iyo yung anti-venom. Pero in the system ng buhay natin, naglalaban pa rin yung venom saka yung anti-venom. Kaya nag-i-struggle tayo in our day-to-day life. But in the long run, don't worry, I've conquered the world, sabi ni Jesus. You will get healed. You will be fixed. Yun yung sabi ng Panginoon. So yun. So, in the end, there will be joy. There will be joy in the presence of the Lord sa mga tao niya. Yun yung pinapakita niyang picture sa dulo ng kwento. And sa ating mga ministro, this book of Zephaniah, it equips us to preach both yung kinakabagsik ng Panginoon at yung kabutihan ng Panginoon. The two characters of God. Inihahanda tayo nitong yung perspective ng pag-aaral natin ng Zephaniah to shepherd God's flock. Nauunawaan natin na brokenness is really a reality in this world. The people that comes in our church are broken, but in our pastoral care, we be like the Lord Jesus Christ nga naanos nga mang tartaripato, mangga-guide kanyada, mangin-encourage kanyada kasi dadadaduma, dandanugan dala tati barbaro kong dahanak sabay kari pastor, awanen. Pag yun yung kaharap mo, gamitan mo siya ng doctrine of grace. In view of God's mercy, tumayo ka kididita, tumakder ka, agserbi ka kiniya po Diyos. So, but there will be abusers of grace. Just like the guy in the Corinthian. Sabi ni Paul, yawa yung ni Satanas. Or kick him out. Parang ganon. Ikanyo ti pagnakman na. At least we may be able to save his soul. Parang ganon. Nakwento ko ba yung context nun? Yung Corinthian? Kasi dati, hindi kagaya ngayon kasi nabanggit ko ata yun. Pag kinick out ka sa church na ito, lumipat ka lang sa kabilang church. Noon, wala talaga eh. Pag
pag nag-fellowship sila, meron yung love feast na sinasabi na fiesta yan, daming pagkain, parang fiesta. Wala, outcasted siya sa grupo. Yung mga friends niya dati, wala. And then he will realize na ang dami niyang nawalang benefit of his salvation. And then he will humble himself and go back to the church and accept correction. Parang yun yung point ng Panginoon doon sa pinagkakandalakan na girlfriend niya yung asawa ng tatay niya, pambihira. So, ayan. But there are people like those in the church, and this book of Zephaniah help us to have a perception on that, on how to deal with them wisely. So, ayan. Of course, people are broken because of sin. Even us, we are just by the grace of God, the Lord fix us, and the Lord is calling us to help fix others. Parang ganun. Guide them also to the path na dinaanan natin para mabot-abot natin yung pagkaayos ng buhay natin. Still on the process tayo. Pero malayo-layo na ang trinabaho ng Panginoon sa atin. So, ayan. So, napakaganda ng introduction ng itong pag-aaral natin sa Zephaniah, perspective sa Zephaniah, sa ating mga future, sa akin kasi existing ministers na, sa inyo na may the Lord make you pastors. May the Lord make you just like Him, a caring pastor. So, ayan. Allow the Holy Spirit. Let us allow the Holy Spirit to illuminate yung mga truths na nandito sa Book of Zephaniah, and i-apply natin itong mga to sa buhay natin, sa ating paglilingkod. Let us be gracious in proclaiming judgment, just like the Lord. And let us be wise like Zephaniah to balance both yung one. Okay? It is a hard, minsan difficult, maraming difficult passages dito sa Zephaniah, but we need to dig in through this, wrestle with the text na sabi ng mga theologian, at makikita natin napakarami nating matututunan dito na lesson na magagamit natin sa ministry natin. So that is the book of Zephaniah. May mga questions tayo. Praise God, parang may himala tayo ngayon. Maaga tayo. We started 9 o'clock. This is a tama lang. So may comment siguro magandang bago kayo matulog or pagkagising nyo sa umaga. Read through kasi may silang naman itong Zephaniah. Read through it na itong and then you see yung pinag-aralan natin ngayon, and then you reflect yung mga lesson na So, ayan, may questions, reflections, may mag-special number? Wala. So, Hagay, natitira na lang, Hagay, Zephaniah, Malakay. Ayan, konti na lang. Tingnan natin kung magagawa natin itong Hagay and Zephaniah sa Wednesday. Hindi pala tayo makakaklase sa Wednesday. Pasensya kasi namatay yung tita ni Mrs. Pupunta pala kami ng Pangasinan sa Wednesday. And then please pray for me kasi siniset up ni Rose na I will be preaching sa Thursday sa week ng kasi yung mga kamag-anak nila Mrs. sa side nila Mrs. I think they never heard the gospel. And then gagamitin naming platform yun to proclaim the gospel. Please pray for me. I will maybe Thursday night ako magpe-preach doon.
And ayan, do yung tita namin yon na namatay, pumupunta rin siya sa church kasi may nag-ministry doon sa area nila. So I believe na she heard the gospel, and nasa 4-piece rin siya. May mga ministers for 4-piece na ginagamit ng Panginoon na nagpro-proclaim ng mga na message of salvation. But dito naman sa akin may present ko yung gospel, the plan of God for Kwan, na hindi hindi ang plano ng Panginoon ay buhay. At kung gusto nilang makita pa ulit ang nanay nila, they need to accept the Lord Jesus Christ para in the day of resurrection we will meet again. So please pray for me. That would be an evangelism platform sa akin. Sa akin parang ganun Nagiging evangelist ako pag mga patay. Pag in-invite akong mag-preach, that's the platform sa akin na I'm always kasi on the context of ganito, teaching inside the church. Pero the Lord shifts me sa nagiging evangelist ako pag mga doon naman ako ni-invite, patay yung batch ko na naman noon. Ayan. Daming nung panahon ng pandemic, daming But parang ganun. Even sa church, sa CWC, sa Poblacion West, parang mga patay lagi yung evangelism platform namin. Kasi pag may namatayan na kamag-anak ng member, siniset up nila yan, siniservisan namin, parang ganun. And marami naman akong napapansin na kita mo doon sa Lamay, in the long run, nandun naman sa church. So, praise God for that platform na ginagamit ng Panginoon. So, please pray for me. Sa safe travel, and then titingnan ko kung makakarating kami ng maaga ng Sunday. Mag-a-announce ako kung magkaklase kami kasi magsa-Sunday na rin ako doon kasi isang elder rin ng church na kinabilangan ko doon nung young people ako namatay. Doon sa church na doon kami nagkakilala kay Mrs. So I served in that church noong college days ako bilang youth leader. So doon ako nakabingwit ng taga Pangasinan. Okay, so that's the book of Zephaniah. Walang questions, walang because kung wala, i-close na natin ito ng prayer. And then kwentuhan na lang kung may makikipagkwentuhan pa. Okay? Wala ata. So, sige. Yumuko tayo at manalangin. Hallelujah. Maraming salamat, Lord, sa revelation, sa mga natutunan namin in the book of Zephaniah. Maraming salamat sa lesson, Lord, on His character as your minister, His ways in delivering your messages sa mga tao. Sa structuring niya ng pag-communicate ng message mo, maraming salamat, Lord, sa lessons na natutunan namin. Even in judgment, Lord, you are gracious. Lord, tulungan mo kami, Lord, na sa aming mga ministry at sa aming mga personal na buhay, maunawaan namin, Lord, na you are a just God and at the same time a gracious God, Lord. Tulungan mo kami, Lord, na mabalanse namin ito. And in our ministry, O God, make us just like you, na gracious in doing the works of ministry. Tulungan mo kami, Lord, bigyan mo kami ng wisdom just like nang binigay mo kay Zephaniah, so we can do as good as he did, O God, in the ministry. Bless mo kami, Lord. Di namin alam kung ano pang mga susunod na ministry na inilaan mo para sa amin. Pero Lord, i-equip mo kami, gamitin mo ang mga lesson na ito, Lord, na magbibigay ng wisdom sa amin. At pag kinakailangan, Lord, we ask the Holy Spirit na bunutin ang mga aral na ito para magamit namin
sa mga panahon na pangangailangan. Bless mo ang bawat isa sa amin, Lord, itong mga kapatiran, Lord, na nasa Hong Kong, Quirino, dito sa Haliap, sa Dugong, and kahit sa Mindanao, Lord, at sa iba pang mga naka-join online. We pray, Lord, na you bless them. Prepare each and every one of us, Lord, sa mga ministry na inihahanda mo para sa amin. Kahit sa pagpapahinga namin, Lord, ikaw ang aming kalakasan. Lord, ibalik mo, Lord, ang aming lakas at paggising sa umaga, Lord, kung ano mga nakalaan na gagawin namin, we have the energy and joy to do them again, Lord. Maraming salamat. Ang pagpapala mo naway nasa amin lahat lagi. Hiniling namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. 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 Thank you, Pastor, for that. Amen. Amen. Kape Ay, mo na. baka ako nagdadala.